Tuwing Sabado, nagkakasiyahan ang mga residente dito sa Market 3, NFPC Navotas City. May nagiinuman. At ang iba naman, nagsasayawan. Pero nung madaling araw ng 20 ng Marso taong 2011, nabulabog ang kasiyahan sa lugar. Namatay ang ilaw. Nang muling lumiwanag, isang lalaki ang nooy nakitang nakabulagta. Jomar! Jomar, gumising ka! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami, Jomar! Ilang residente roon ang agad na sumaklolo sa lalaki. Pero bukod sa biktima, isang lalaki pa ang nooy sugatan. Mabilis ang nagtungo sa Tondo Medical Center. Tulong! Ano nangyari sa kanila? Stop! Anong pangalan mo? Nagpakilala ang sugatang lalaki bilang si Jonathan Mendoza, 23 anyos. Agad namang binigyan ng paunang lunas si Jonathan. Nang mga sandaling iyon, dumating na rin sa ospital ang nakabulag-ang lalaki. Nurse, pilitin niyo yung sugat. Ang masaklap, dooy idineklara itong dead on arrival. Kinilala ang biktima sa pangalang Jomar Mendoza. Si Jomar at ang naunang pasyenteng si Jonathan ay magkapatid. Kuya! Jonathan! Patay mo yung kapatid mo. Kapwa sila biktima sa gulong nangyari sa pasayaw. Nakita ko yung kapatid ko, handusay na sa may straight din. Wala nang buhay. Sobrang galit ko yung hindi ko inaasahan yung gano'n. Sir, pasensya na po. Kailangan po muna namin kayo dali sa kabila. Ilang saglit lamang, dumating rin sa ospital ang nanay ni Jonathan at Jomar. Halos hindi ko may hakot yung pa ako. Naglalakad na lang ako, halos kalat ka rin na lang ako ng asawa at buhatin dahil sa pagkabigla, ganun-ganun na lang ang buhay ng anak ko, bigla-bigla na lang namatay. Dalawang pinis na lang, nasaksak. O isa lang muna ang nalaman nyo. Sabi nga nila, si Kuya Atan, may tama rin. Ano? Sabi ko, kung nagkataong pala napuran, dalawa para paglalamayan natin. Batay sa resulta ng post-mortem examination na isinagawa ng medical legal officer na si Police Superintendent Filemon Porciuncula Jr., malalim na saksak sa dibdib ang ikinamatay ni Jomar. Sa pagsusuri naman ng mga doktor kay Jonathan, isang malalim na saksak sa tiyan ang kanyang sinamong. Maswerte, nakaligtas ang biktima. Ang magkapatid na sina Jonathan at Jomar, dumaan lamang sa pasayaw sa kanilang lugar. Pero sa di naasahan, isang kaguluhan ang bigla na lamang sumiklab. Trahedya ang tumama sa pamilya Mendoza. Ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng rambol na nangyari? Ang mga kasagutan, tutukan sa pagbabalik ng ABS-CBN, Scene of the Crime Operatives. Ang magkapatid na Jomar at Jonathan Mendoza napadpad lamang sa isang kasiyahan dito sa Market 3 Navotas Freeport Complex. Pero may nag-aabang na palang panganib sa kanila doon. Ang dalawa nasabak sa matinding gulo. Narito ang ikalawang bahagi ng aming pagdodokumento. Sa gitna ng kasiyahan sa Market 3, NFPC Navotas City, bigla na lamang nagkagulo. May mga nasaktan sa nangyaring rumble.
Pero mas malala ang sinapit ng magkapatid na sina Jonathan at Jomar Mendoza. Sila'y pinagsasaksak ng nooy di pa nakikilalang salarin. Si Jonathan nakaligtas. Pero si Jomar binawian ng buhay. Pero ano nga ba ang punot dulo na nangyaring gulo? At sino nga ba ang responsable sa pananaksak sa magkapatid na sina Jomar at Jonathan Mendoza? Ayon kay Aling Lydia Mendoza, babae ang pinag-ugatan ng trahedya. Sinisisi ko yung anak ko talaga. Sabi ko, kasalanan mo ko lahat. Dahil kung nakinig ka sa akin, walang mangyayaring ganito. Dahil sa babae, pabayaan mo, ibigay mo ang laya. Pero di mo ko pinakinggan. Kailangan pa ba magbuwis ng buhay yung kapatid mo bago ka matauhan? Ang babaeng sinisisi nila ay si Merlin Remonoque, na kilala rin sa pangalang Rose. Nay! 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 Girlfriend ko, si Rose. Taong 2006 pa nang itanan ni Jonathan si Rose. Nay, dito po muna siya. Ano? Wala po kasi siya matutuluyan, Nay. Hala ka nga. Wala na rin ako ng gawa dahil inuwi na rin niya sa bahay. Sigurado ka ba? Okay lang ako dito. Okay lang yan. Hindi ka na. Bala. Eh kahit nasabihin ng ayon din namin, pinakasama na lang namin. Nung una ay maayos na nagsasama ang dalawa. At sa katunayan, nagkaroon sila ng isang anak. Si Jonathan, todo kayod para sa kanyang pamilya. Si Rose naman ang naiiwan sa bahay. Maganda talaga ng baby ko ah. Manang-mana kay mami ah. Nag-aarbay naman ako maayos. Kaso nga lang sa gabi, wala ako dyan kasi nga nagsasidecar ako eh. Pero paglaoy, natuturo magbisyo si Rose. Wala pa na kayo eh. Ano? May pera pa ba kayo? Nagsisigaw siya, minsan inaabot ng magdamag. Tapos minsan umaga na umuwi. Maglalakwa siya, mag-iinom. Ano ba yun, Rose? Halika nga! Maghapong magdamag ka na naman daw nasa sugalan at lasing. Yung anak mo, pinabayaan mong pag-alagala sa daan. Sino na naman nagsumbong sa'yo niyan? Ano sino? Alam lahat ng tao dito ang ginagawa mo. Pakialam ko ba? Tsaka wag mo ako sinisigawan. Kinakausap ko siya na maging maayos yung buhay namin, pagsasama namin. Tigilan niya yung mga ginagawa niyang gano'n. Naisip ko magsugal kasi ano nga siya, yung parang konti lang din kinikita. Game na, game! O, tapon. Para di pandagdag ng ano, sa gastusin din namin. Kung siyempre umanalo. Pero bukod sa pagsusugal, may mas matinding kinalolokohan ang babae. Ikaw magulo mo, may matalo tayo. Siyempre yung naano rin ako, iniisip ko yun. Na sana hindi nga totoo. Ayun, pinabaliwala ako na lang. Hindi naman niya sinasabi. Ang sinasabi lang niya, naniniwala kasi sabi-sabi. Hindi naman siya umaamin. Pero isang araw, Walang hiya kang babae ka. Hoy! Asan? Mo, sino ka? Asan? nahuli umano niya si Rose. Asan? One time yan, di nag-inuman sila. Tapos pinuntahan ko yan sila sa isang beer house. Naabutan ko sila ng asawa ko. Hindi mo ako! Kaya nahabol-habol ka! Nakikipaglandian ako sino-sino lalaki! Ang kapal na mukha mo! Iwala na tayo! Saan mo ko iwan? Ayoko maghiwalay tayo. Paano na si Princess, yung anak natin? Ano masasabi mo pa paano ko ulit natanggap ni Jonathan? Nag-usap kami ng maayos. Na gano'n, di na ako ulit namang lalaki, gano'n. Siyempre may anak kami, ayaw ko rin magkahiwalay kami ng pamilya namin. Pati yung anak ko, ayaw ko din mahiwalay. Nangako man si Rose, naulit pa rin ang bisyo nito. At noon niyang madaling araw ng 20 ng Marso taong 2011. Jonathan! Nagpang-abot raw si Jonathan at ang kalaguyo nito.
Sa tagpong ito, sumiklab na ang gulo. Sino nga ba itong mga lalaking nakapatay kay Jomar? At papaano nakaligtas si Jonathan sa kamay ng mga salarin? Sobrang galit ko. Gusto kong bumalik para gumanti sa kanila. Hindi ka makapag-isip ng maayos. Parang lagi nagdidilim yung paningin ko. Tutukan ang kabuuan ng kwento sa pagbabalik ng inyong ABS-CBN Scene of the Crime Operatives. Si Jonathan at si Rose, maglibid partner. Pero si Rose pumatol sa ibang lalaki. Sa masalimuot na love triangle na ito, may ibang tao na nagbuwis ng buhay. Si Jomar, na kapatid ni Jonathan, namatay ng dahil umano sa kasalanan ni Rose. Tutukan ang pagpapatuloy ng aming pagdudokumento. Si Merlin Remonoque o Rose, pinagtaksila ng kinakasamang si Jonathan Mendoza. Ang masaklap, ito pang lalaki ni Rose ang umanoy kumumpronta sa mga biktima. Patay si Jomar. Mabuti na lamang nakaligtas si Jonathan. Samantala, habang nasa pagamutan, ikinuwento ni Jonathan sa mga pulis kung papaano isinakatuparan ang krimen. Nagiinuman po kasi kami. May barkada kami patay. Pupunta kami sa lamay. Si PO3 Ernesto Ravena Jr. ang nag-imbestiga ng kaso. Pangusap ko ang biktima na si Jonathan Mendoza na di umano na habang sila ay naglalakad palabas ng Fishport papunta sa lamay ng kanilang kaibigan na si Idol sa Barangay Litsanco ay napadaan sila sa isang sayawan. Nandun yung Rambo niyan, tapos may mga kasama sila nagiinom sa lamesa. At sa hindi raw niya inaasahan, Nakita niya ako, bigla siyang tumayo, tapos bigla niya na lang akong sinaksak na nagiliran ko. Tapos pinapit yung patalas niya, tumakbo ako papalayo sa kanila. hinabol pa raw siya at hinampas ng bangko ng isang nagngangalang Joseph Flores. Pagkapasahan ng bangko, doon na ako lumaban na kumuha na ako ng kawayan. Ilang saglit lamang namatay ang ilaw sa sayaw. Pagkapatay ng ilaw, tumakbo na ako. Kasi wala na akong makita, sobrang dilim na eh. Ang akala ko sa mga kasama ko, ayos lang sila, walang nasaktan sa amin. Samantala, bukod kay Jonathan, Ako po, nandun din po ako. nagbigay rin ng pahayag sa mga tagapagsiyasat ang kanyang living partner na si Merlin Remonoque o si Rose. Nagulat na lang po ako nang bigla nagkagulo sa sayawan. Kwento ni Rose, kitang-kita raw niya nang bumunot ng patalim si Ronald Gracio alias Rambo at sinaksak si Jomar Mendoza. Nung nakita ko, yung bayaw ko, tumakbo ako kasi nga, hinahawakan siya ng ginalaki ko. Tapos sinaksak siya sa ano dito. Tapos yun, tumakbo na yung lalaki. Tumakbo kasi yun, ako balagta na yung ano ko, bayaw ko. Yung asawa ko, hindi ko na nakita. Kasi rambulan na eh. Jomar, gumising ka! Kinilala ang mga suspect bilang sina Ronald Gracio at Joseph Flores. Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad, napag-alaman nilang Jomar Flores ang totoong pangalan nitong si Joseph Flores. Nagpunta ang mga pulis sa crime scene upang mag-imbestiga. Pagpunta namin sa crime scene, magulo, yung mga basag na bote. Di na namin na-recover yung lady weapon na ginamit ng suspect. Maaaring siguro, dinala na ng biktima o tinapon ko sa lugar. Bagamat wala nang nagsalita hinggil sa krimen, sapat ang mga salaysay ng survivor